Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi, tapik, likod, harap. Baka ho ngayon nyo lang nakatabihan. Okay. Muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pag-aaral ukol sa biblical leadership. Okay? So, sa umaga pong ito, bago po tayo magsimula, konting pagbati at announcement lang po. Ang ating pong pastor, kagaya ng panalangin ni Ate Helian kanina, ng ating Deacon Helian, ay naimbitahan ulit na guest speaker. Pangalawang beses na po ito na natatapat na ako ang tagapagsalita. Parang ayaw na niya akong pakinggan. So, natapat po na ngayon third Sunday siya sa Giginto po, sa may bypass road ng Giginto, malapit sa BIR. So, doon naman po siya. Ewan ko kung narinig niyo na kay pastor o sa leadership niya binanggit, pero we should be thankful na ang ating pastor ay naiimbitahan. Tanong niyo kung bakit. Bakit? Kasi meron tayong privilege o meron tayong kasapatan ng mga tagapagturo sa ating iglesia. Kaya naiimbitahan ng ating pastor kasi capable siya at may capacity siya to preach to other churches. Hindi kagaya ng ibang churches na yung pinuntahan niya last month, ang nangyari doon ay kaya siya inimbitahan kasi yung pastor doon ay tuloy-tuloy na nagpre-preach. Sa atin merong privilege ang ating pastor na makapagpahinga ng ibang linggo dahil may 3 elders na kapalit. At speaking of that, ako po ay gusto kong i-acknowledge din i-recognize yung pagtayo ni Deacon Ana at ni Deacon Helian nung wake nung asawa ng Tita Edna. Baka itanong nyo, bakit hindi si pastor ang tumayo? Bakit hindi elders ang tumayo? Meron kaming mga usapan yan. At alam ko aware kayo at na-i-announce na ng mga deacons nyo kung ano mga sistema. Pero ang ikinagagalak natin doon, hindi sa lahat ng pagkakataon ng mga pastor at elders ang kailangan tumayo sa mga ganon. Nung natapos yung kanilang mga topic, sabi ko kay Elder Dan, natutuwa ako na nairaos natin yung gawain without us even standing in the front at kaya ng mga leaders natin. Pwede mo bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga leaders natin? Ang lagi na sinasabi nung oras na yun, kinakabahan sila. Pero nung nagtuturo sila, mukhang di sila kinakabahan. Ang lakas ng loob nila, muntik pang humaba yung topic. No? Pero salamat po sa Lord na may nakakatayo tayong mga leaders. At timing po yun sa topic natin for this month na biblical leadership. Nakita nyo po yung succession mula sa pastor, mula sa mga elders, at ngayon yung mga deacons. At soon, yung mga accountability leaders po ay magtuturo na rin. At nakikita natin ang progression ng leadership sa ating church. Masaya po ba tayo doon? Okay, at natutuwa din po tayo. Nandito na ang buong Santos family mula sa kanilang loss. At ang alam ko naramdaman nila ang suporta ng iglesia. Kung kayo po hindi nakapunta, kung kayo po ay hindi nakadalaw, pwede nyo po silang batiin mamaya after ng ating service. Okay, tayo po magsimula. Ang topic po natin ngayong umagang ito ay pinamagatan nating Okay, ang pamagat po ng ating topic is Reproducing Leaders, a Parenting Process. Kagaya po na nakalagay sa inyong mga notes, sa inyong mga handouts. Kung wala kayong handouts, mag-picture po kayo. Kung hindi naman, magsulat kayo sa notebook. And be sure na meron po kayong Bible or sa cellphone nyo ng inyong Bible. Reproducing Leaders, a Parenting Process. Okay. Sa binasa po kanina sa scripture ni Deacon Helian sa ating scripture reading, malinaw po yung mga binanggit doon ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Bago po tayo pumunta doon sa passage na yon, ang pagre-reproduce po ng leaders ay hindi basta-basta. Hindi ito madali. Lalong hindi proseso nga siya. Proseso. At pag sinabing proseso, step by step may sinusunod ng mga sistema. At sasabihin ko sa inyo, totoo yung sinasabi ni Pastor na hindi tayo lahat ay leaders. Pero meron sa ating ilan na hindi alam na capable siya na maging leader. Yung iba dito ay nakadesenyo na maging follower. Yung iba dito ay nakadesenyo na maging disciple. At hindi lahat talaga ay kayang magpasunod. Pero ito ang sabi ko sa isang house church na nasamahan ko nung Miyerkules. Ang sabi ko, hindi lahat leader, pero pwedeng ang mga buhay ninyo ay pwedeng maka-impluwensya sa pamamagitan ng mga kilos ninyo. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi nyo kailangan ng title, pero kaya nyo maka-impluwensya. At sa pamamagitan po noon,
may mahahata kayong ibang tao sa pamamagitan ng buhay ninyo. Amen po ba? So hindi yung pwedeng sabihin na hindi ako leader, wala akong posisyon para magawa ko to. Kahit wala kang title, kung may capability kang maka-impluwensya, pwede kitang tawaging parent. Pwede kitang tawaging magulang. At marami na ako nasaksihan sa church na to kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay ng isang taong hindi naman leader, pero nakapagsama ng maraming tao dito sa church na ito at ngayon ay nagpapatuloy pa rin. Amen po ba? At pwedeng ikaw yun. Hindi mo pwedeng sabihin, display lang ako sa church na to. Every one of us can influence others. Kaya ho sinasabi ko, kung ikaw ay naiimpluwensyahan, kung ikaw ay dinadalaw at ikaw ay pinupuntahan, huwag mo nang pahirapan pa. Kasi nga, ikaw yung anak na tinuturing ng leader na yun. So sa atin pong lahat, hindi man tayo tatamaan nito spiritually, kasi practical yung lesson eh. Tapos tayo kay Habakuk, tapos na tayo sa medyo mabigat. Ngayon, practical to. Kaya lang leadership ang pinaka-topic, pero hindi ibig sabihin nito, hindi ka kasali. Kasali po tayong lahat dito through our influences. Okay? Let's proceed. Balikan po natin yung verse na binasa ni Deacon Helian kanina sa Thessalonica. Note of the 4 red words na nandiyan. Ang sabi ho dyan, tulad ng alam niyo kaming naging parang ama sa bawat isa sa inyo. Pinayuhan, pinalakas, at inatasan. Ano ho ang gustong iparating ni Pablo rito? Yung tatlohong sumunod na pulang salita ay ginagawa ho ng magulang sa isang anak. Tama po ba? Which at the same time, may ginagawa ng mga leaders sa kanilang mga dinidisciple. Ang sabi ho dyan, pinayuhan. Pag sinabing pinayuhan, it goes to say na kina-counsel, ina-advise, pwedeng kino-correct. Hello? Pinayuhan, pinalakas, encouragement. Kailangan po ba ng anak ang encouragement mula sa anak? Alam niyo po ba ang aking anak ay isang trabaho niya sa aming bahay ay maglagay ng bote ng tubig sa tabi ng ref. Para kapag nawawalan kami ng tubig sa ref, ayun lang, huhugutin mo lang, ilalagay mo lang sa ref. Pag yung 6 na yun ay nagiging 2 na lang, 4 na lang, sinasabi namin, Dom, kuha ka sa labas ng tubig. Yun lang yung trabaho niya. Kapag yun ay ginawa niya nang hindi namin inuutusan, nang sinasabi niya, Daddy, naglagay ako ng tubig doon sa gilid ng ref. Bakit niya sinasabi yun? Ano ang hinihingi niya pabalik sa amin bilang magulang? Approval or encouragement. At yun din ho ang ibinibigay natin sa ating mga anak or sa ating mga dinidisciple. Hello? Pinapalakas namin ang inyong loob. At yung huli, inatasan. It goes to say of discipleship. Counsel, correction, encouragement, at ang equals nun, dapat may action sa pamamagitan ng inaatasan. Merong action, ipinapamuhay. So nakikita ho natin kung ano ang trabaho ng isang leader o ng isang magulang sa kanyang dinidisciple at sa kanyang anak. Nakukuha po ba natin? Next, reproducing leaders is not a quick and simple process. It requires time, emotional investment, and sacrifice. Do you agree? Do you agree? Wala hong na-develop ng leader ng overnight. Wala hong na-develop na leader dito ng isang linggo lang. Pinaghihirapan po yan. At hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na ako ay may capability ng pagiging leader o may capacity ako ng pagiging leader. I can do it on my own. Hindi ho pwedeng sabihin na ganon. Meron ka pa rin titingnan at meron pa rin sa iyong titingin para ma-develop yun. Ako ho ay sasabihin ko, hindi sa pagmamalaki, pero leader ho ako on my own right. Pero kailangan ko ng guidance ni pastor nung ako ho'y natutong tumayo dito sa harap. Kailangan ko ho ng guidance ng kapatid kong pastor para matuto ko kung paano ko gagawin yun. Hindi pwedeng ikaw lang. At hindi mo pwedeng sabihin na kaya niya kasi leader siya. Kailangan pa rin ng guidance mo, ng emotional investment, and higit sa lahat, sacrifice. Pero ang problema ho sa ating mga nag-accountability leaders ngayon, yung unang-una pa lang, problema na natin yun. Ano ho yung unang guhit sa 3 it requires? Time. Hirap na tayo mag-invest ng time. Pangalawa, emotional investment. Ginagawa mo lang ba yan dahil obligation mo o dahil ikaw ay accountability leader na napunta sa tao na to? Pag sinabing emotional investment, dapat matuto mong ibigin o compassion yung tao na naibigay sa iyo.
Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Ang problema kasi sa atin, kapag ibinigay sa'yo, ayoko nung tao na yan, malayo, mahirap, sumuko na yung iba diyang humawak, tas ako hahawak ngayon. Kaya nga sa'yo binigay yan eh. May nakikita yung deacon mo na kaya mo yan. Ang kailangan mo na lang, ipanalangin mo sa Lord na magkaroon ka ng compassion sa puso mo para ma-flip mo yan. Baka maaaring hindi nagtagumpay yung unang humawak dyan at nung binigay sa'yo, baka sa'yo ibigay ng Lord ang tagumpay para mahamon yung tao na yun. At sigit sa lahat, kailangan ng sacrifice. Kahit mahirap, kahit malurit, kahit anong hirap ng tao na yun, kailangan magsakripisyo. Pwede po pakitaas dito ang kamay ng mga accountability group leader. Sige po, wag ko kayo maya. Gusto kong makita yung kamay ninyo. Okay, speaking of that, ito ho ang unang kailangan nyo. Ito ho unang kailangan nyo. Why? Masasabi nyo nga sa una, mahirap eh. Pero pag nakikita nyo unti-unti yung bunga, o kahit yung pagkatapos lang ng isang pagkikita nyo, may fruit eh. May relief sa sarili. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Lalo kung naibibigay mo yung thought mo naibibigay mo yung encouragement mo May pagbabago sa buhay mo. Hindi lang sila lumalakas, maski ikaw. Pero kailangan matutunan muna natin ibigay yung tatlo na ito. Ulitin ko it's not a quick and simple process. Hindi ho pwedeng, ang bata ho pag pinanganak, alam ko hindi naman kagad binata Tama po ba? Hindi naman niya kagad alam kung paano maghugas ng pinggan Di ba? Ituturo mo yun unti-unti. Ituturo mo kung ano yung proseso para matutunan niya kagad. Uulitin ko ho, hindi siya madali, mahirap siya, pero ang bunga, napakasarap. Tuloy po tayo. Mentoring. Nakalagay ho yan sa inyong handout. Mentoring. Ano ang ibig sabihin ng mentoring? Yung unang kulay pula, ang sabi ho dyan, relational. It talks about relationship. Meron kayong unawaan. Meron kayong connection. It's a relational experience when one person shares with and empowers another by imparting God-given resources. Hindi yung alam mo, kundi yung karunungan na galing sa Diyos ang i-impart mo. Kaya nga ho, napakahalaga na ang mentor ay nagde-devotion. Na ang mentor ay babad sa salita ng Diyos para maibigay niya sa kanyang mentee kung ano yung dapat nitong malaman para sa pag-grow niya sa leader. Mahirap maging accountability leader, mahirap maging deacon kung wala kang alam sa ginagawa mo. At sasabihin ko sa inyo na ang pagiging mentor ho ay hindi rin madali. Kasi nga po, ang pagiging mentor, nagbibigay ng oras, panahon at sakripisyo. Uulitin ko ho madali hong sabihin na kaya kong mag-disciple kung matalino ako. Kaya kong mag-blah, blah, blah in 30 minutes sa aking dinidisciple, pero malalaman ng dinidisciple nyo kung yung sinasabi nyo ay may wisdom. I tell you. Or, nagsayang lang kayo ng panahon ng 30 minutes or 1 hour na pag-uusap nyo nang wala kayong pinag-uusapan kundi blah, blah, blah. Pero walang pumapasok sa puso at isip nung mini-mentor ninyo. Kami ho ay may dinalo ni Elder Dan last Friday night. At sa simula pa lang ng usapan, medyo matigas kami bilang mga leader. O ako lang yata kung agree si Elder Dan. Baka ako lang matigas medyo magsalita. Pero ang gusto ko hong ipunto doon sa usapan namin, naramdaman ng tao na yun kung gaano siya kamahal ng ating church. Yung tao na to na matagal nang hindi nakaka-attend ng church. Sa inyong pag-i-impart o pag-mentor, dapat maramdaman ho nila yung concern ninyo. Hindi ho dapat blah, blah, blah ang lalabas sa inyong mga bibig. May tumitimo sa puso ng mini-mentor ninyo. Nakukuha niyo po ba ako, church? Okay, let's go. Number 1, Roman numeral number 1 sa ating topic is the leadership example of Moses and Joshua. Kung di ako nagkakamali, ito ay pangatlong linggo o pangalawang linggo na pinag-uusapan si Moses at si Josue. Alam niyo po ba na maraming pwede tayong example ng mentoring sa church, sa Bible? Una, si Elijah and Elisha. And the most famous of all na ginagamit sa G12 noon ay si Paul at saka si
Timothy. Pero dito tayo mag-focus kasi talagang leadership ang pinag-uusapan dito when it talks about leading people. Kasi alam naman ho natin kung gaano karami ang pinamahalaan ni Moses nung panahon na nilid niya sa journey sa wilderness ang Israelites at mamanahin to ni Josue. Alam niyo po ba na hindi madali ang minan ng trabaho ni Josue? At pangungunahan niya ang Israelita nang wala na si Moises. Hindi ho yun madali. Alam ho natin, tinuro ni Pastor na pinaakit na ng bundok si Moises at si Josue na lang ang mamumuno. Samantalang nung si Moises namumuno, wala siyang mas mataas na lead kundi ang Diyos. This time, walang mamamahala kundi siya dahil si Moises wala nang gagabay. Wala nang gagabay para kay Josue. So hindi po madali yung minana nito ni Josue. So tingnan natin yung mga leadership example ni Moses kay Josue. Yung una, sa mentoring. On mentoring Joshua. Sabi sa Exodus 17, 8-16, di ko na ho pabubuksan, kaya kwento ko na lang, ito ho ay labanan ng Amelisita at ng Israel. Ito ho yung time kung mababasa nyo yung kwento, na ito yung nakataas yung tungkod ni Moses, saka yung dalawang kamay niya. Tapos habang ito'y nakataas, nananalo ang mga Israelita. Pag nangangalay siya, bababae yun, natatakot sila. Kaya ang ginawa ni Hur saka ni Caleb, sila yung humawak ng kamay ni Moses para laging nakataas. At habang nakita ng Israelitang nakataas yun, nananalo sila. And guess who is the leader on the battlefield below? Sino? Si Josue. Nung time na yun, siya ay katukatulong pa lang. Pero sa tagpong ito, siya ay pinamahala sa labanang iyon. Bakit siya pinamahala sa labanang iyon samantalang bata pa si Josue? Ang sabi ho doon, Joshua was selected because he showed good potential. Dahil sa labanang iyon, napagtiwalaan si Josue. Ano ho ang implication nito sa ating leadership, sa biblical leadership na pinag-uusapan natin ngayon? Sa mga deacons na humahanap ng dapat at karapat-dapat na leaders, ito ho ang dapat niyong makitaan. Good potential. May kakayahan ang dinidisciple nyo. Or should we say, kahit konting kakayahan. Kasi hindi naman kagad marunong na marunong yan eh. Sa inyo manggagaling yung pagtuturo eh. Pero pag nakakakita kayo ng good potential, that's one factor para piliin siya na maging leader. At i-mentor ninyo. Isa pang kailangan malaman natin, Exodus 24:12-14. Sa mentoring na to ni Moses kay Joshua, given blank for further service, training, and experience. Opportunity. Binibigyang oportunidad, binibigyang pagkakataon. Halimbawa po, ganito. Nung ako po ay, kung di ako nagkakamali, 16 or 17 years old ako, which is 2 years ago. Oy, gising pa sila. Ako po ay pinagtiwalaan ni pastor na magturo sa church. Honestly, sa ganong edad, sino ba 16 dito? Thank you, Eric. Thank you, Ate Arlene. Makakaalis na kayo sa iglesyang ito. Sino po 16 dito sa kabataan? O, mga ganyang edad. Isipin niyo po si Elijah. Ganyang edad, nagturo ako sa church dito. At alam ko kung ano yung unang-una kong tinuro. 1 Corinthians 12, the body of Christ. At sasabihin ko ho, practical outlook ng itinuro ko nun. Punta ako sa harapan, meron pang salupil sa likod. Dahil pa baka pawisan. Sabi ng kuya ko noon, tanggalin mo. Pero noong time ho na yun, kung hindi ako pinagtiwalaan ni pastor, hindi niyo ako makikita sa harapan niyo ngayon. Amen po ba? At ganun din ho yung gagawin niyo sa inyong mga disciple, sa inyong accountability group leader. Give them opportunity para mahasa sila, para matutunan nila. Sino ho ba dito yung kahit walang boses ay pinaglilid ng worship sa kanyang house church? Pakitaas ang kamay. Hindi taan nilang ba ang malakas ang loob? Tita Hermie, may boses ka eh. Kuya Jojo, may boses ka rin eh. Sino dito yung mga walang boses binigyan ng pagkakataong mag-lead ng worship? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi kayo lang naman. Hindi, sa totoo lang ho, malay nyo, may boses pala kayo. Hindi nyo lang alam. Diba? Sino dito yung pinag-lead ng laro? Diba? Pinag-host ng bahay, pinagpamerienda.
pinag-lead ng accountability group. Bakit? Given opportunity for further service, training, and experience. Paano ho ba kayo magkakaroon ng experience? O paano kayo magkakaroon ng good decision sa pamamagitan ho ng mga bad experiences? Hayaan yung magkamali. Parte ho yun. Hindi kayo matututo kung hindi kayo magkakamali. Hindi nyo iiwasan yung isang bagay kung hindi kayo magkakamali. Tama po ba? So, para matutunan nila yun, bigyan nyo silang opportunity. Okay, next. On succession, yung pagpapalit. Alam niyo po bang napakahalaga nito sa iglesia natin? Ayaw ho naming dumating yung time na matatapos ang eldership namin na hanggang doon na lang. Ayaw naming matapos ang deaconship ng isang deacon na walang papalit sa kanila. At higit sa lahat, ayaw naming matapos ang youth ministry ng ang mga Sunday school kids ay hindi sila aakyat nang wala silang alam tungkol sa salita ng Diyos. Succession ho yan. Bakit ho ang eskwelahan ay nagpapatuloy? Kasi alam nila, pag graduate ang grade 6, aakyat ang mga grade 5 para maging grade 6. Tama po ba? Alam ng mga nasa high school na hindi sila mawawal ng estudyante kasi yung mga nasa elementary ay aakyat sa high school. Tama po ba? Pero sa church, meron ho tayo dapat fear of succession. Uulitin ko ho, tandaan ho ninyo kung sasabihin kong ito. Ang leader ay hindi maituturing na leader kung wala siyang successor. Tandaan niyo po yun ha. A leader will not be considered a leader if he has not a successor. If he do not have a successor. Kapag walang papalit sa iyo, pag wala kang na-disciple, hindi ka ituturing o hindi ka maituturing na leader. Ano yun? Mag-e-ending ka lang? Ikaw lahat ang sasakop? Ikaw lahat ang gagawa ng trabaho? Paano pag umabsent ka? Paano pag nagkasakit ka? Walang house church. Walang gawain. Ang pastor natin, wala ngayon dito, pero nagpapatuloy ang gawain. Tapos na ho yung mga sistema ng church na kapag ang deacon ay hindi pwede o may lakad o may sakit, wala tayong house church, cancel. Ano ho ang pinopromote natin sa church ngayong taon na to? Yung succession. Kaya ang mga accountability group leader dapat matuto kung paano mag-lead ng house church ngayon pa lang. Nakita nyo na kung paano ginagawa for the longest time eh. Alam nyo na dapat kung paano mag-facilitate. At ang deacon dapat ngayon pa lang sinasalin. Maging sa mga ministry deacons, dapat may tinetrain kayo at nakalagay yan sa inyong mga job description. You must have a protege. Meron kayo dapat successor para kung kayo may umalis, may marunong gumawa ng trabaho ninyo. Tama po ba yun? Mali? Tama, di ba? So, succession, kailangan ni Moses ng papalit sa kanya at dahil inutos ito ng Diyos. Kasi nga, parang unfair. Ito sinabi ko nung nasa house church ako ni Deacon Ana. Ang sabi ko parang unfair nung si Moses ay pinaalis ng Lord at hindi makikita ang lupang pangako. Dahil sa isa niyang pagkakamali. Sa halip na kausapin yung bato, ano ginawa niya? Pinukpok niya. Dahil doon, nagalit ang Diyos. At ang kapalit doon, hindi mo makikita ang lupang pangako. Oh, hindi ka makakarating. Makikita mo lang dahil akit sa bundok at doon siya mamamatay. Pero hindi niya mararating. And guess what? All the 21 years old and above, hindi rin nakarating dahil sa pagreklamo. Sino lang ang nakarating? Mga kabataan na 21 and below. So mga kabataan, kailangan ng successor. Yun ho ang gustong iparating ng mensahe ngayon. Kailangan ng successor. Hindi dapat tumigil sa kanila ang trabaho, sa mga leaders sa trabaho. Kailangan may magmana. At yun ho ang ginawa ni Moses kay Joshua. Ang sabi ho dyan, sa Numbers 27:18, tawagin mo si Josue at patungan mo ng kamay. Sino nagsabi nung kay Moses? Sino nagsabi kay Moses na tawagin mo si Josue? Ang Diyos. So Joshua was chosen by God Himself to replace Moses. Ang Lord ang pumili kay Josue. Pero hindi lang siya basta pinili. Nakita niyo ho yung book na ginamit natin, Numbers. Mula pa lang sa Genesis, Exodus, pero most sa Exodus, Leviticus, Numbers, hanggang Deuteronomy. Kung ito may sunod-sunod na pagkakasunod-sunod sa libro. Bago ho dumating sa Numbers, marami ng experiences si Joshua as second hand or right hand ni Moses. Hindi lang siya basta pinili, mini, mo ikaw. Sabi ko nga ho, nakitaan ng potensyal si Josue. Kaya nung siya ay pinili ng Diyos, karapat-dapat na nung oras na yun. Si Josue, para pumalit. Next, sa Deuteronomy 34:9, ang sabi ho dito, Moses transferred his spirit and wisdom to Joshua by laying his hands to him. Wala na si Moses dito.
Pero sinabi doon, nakuha ni Josue yung spirito ni Moses sa pamaanong paraan sa pagpapatong ng kamay. So sa mga deacons, sa ating mga elders at leaders ng church, napaka-importante po ng pagpapatong ng kamay. Noon, ang ginagawa pa nga, nagbubuhos ng langis eh. Ngayon, wala na eh. Magpapahid na lang tayo ng langis as a gesture. Pero napakahalaga ho ng pagpapatong ng kamay because you're transferring your spirit. Pero be careful, baka ang tinatransfer mong spirit ay hindi ka sigurado, baka anong sumalin diyan. So tiyakin nyo ho, kaya nga sabi ko, babad kayo sa salita ng Diyos at pananalangin. Para ang maisasalin nyo ay yung karapat dapat nyong maisalin sa kanila. By laying his hand, Moses transferred his spirit to Joshua. Deuteronomy 31:7-8. Joshua was, napakahalaga ho nito. Kaya ho natin ito ginagawa sa church. Kaya natin ginagawa sa church, yung mga gantong sistema pagdating sa leadership, pag may umalis, ipapakilala natin sa harap because Joshua was presented before the Israelites. Alam niyo po ba yung sinasabi sa Deuteronomy 31:7-8 at higit sa lahat yung verse 8, dahil ipinakilala si Josue sa mga Israelita, sinunod nila si Josue. Napakahalaga ho ng pagprepresent sa harap ng mga tao ng isang leader. At kayo man ho, sa inyong grupo, sa inyong house church, kapag kayo'y nagkaroon ng bagong accountability leader, ipakilala nyo sa lahat. Para ang respeto at ang karapat dapat na paggalang ay maibigay ng buong grupo. At yun din ho ang ginagawa sa church. Hindi for fame, hindi ho para sila ay kilalanin o para sila ay sumikat. Ginagawa ho natin yun para makilala ng church na ito ang leader na itinayo ng Diyos. Hello, kagaya ho nung huling ginawa natin kay Ate Eyang at saka kay Deacon Lexi. Sila ho ay tinayo dito publicly. Para malaman ninyo, sila yung itinayo ng Diyos. Hindi ng tao, kundi ng Diyos. Next, on correction and rebuke. Ang example ho ni Moses kay Joshua sa correction and rebuke, una, sa 32 ng Exodus, verse 17-18. Actually, ito ho ay hindi naman talaga parang pagsaway. Pagtatama lang yung una. Ang sabi ho dyan, ito ho yung umakyat si Moses saka si Josue sa bundok ng Sinai. At habang nandun sila, pababa sila, narinig may ingay sa baba. Ano yung ingay na yun, kung tandaan nyo? Yung gumawa na sila ng golden calf, di ba? Ang sabi ni Josue, meron ho yatang ingay ng digmaan doon. Pero anong sabi ni Moses? Ang naririnig ko ay ingay ng awitan. So kinorek niya si Joshua. Sabi doon, correction over his opinion. Tandaan niyo po, bilang mga leader, it is our right and duty to correct our disciples of their opinions. Lalo na kung ito hindi nakabase sa ating pinaniniwala ang gospel. Si Pastor Ho ay very critical, lalo sa mga tumatayo sa harap. Maski kami, nasasaway kami. Kapag meron kaming mga nasabing sentence or phrases na hindi akma sa ating gospel at sa salita ng Diyos, minsan, head knowledge pala yung napapasok namin. Maging sa mga song leaders, sa mga nagta-tithes and offerings, sa communion, lahat ng tumatayo dito, you should be critical about your words. At ang leader ho, dapat nagko-correct about the opinion. Okay? So, dapat ho mag-correct tayo sa mga opinions. Next, ang sabi ho sa pag-rebuke naman kay Joshua, he was rebuked over his, bago yan, putulin ko lang, sabi sa Numbers 11:27-29, ito ho yung nanalangin si Moses, at nung nanalangin siya, yung spirit ng Lord ay pumunta sa 70 elders. Kasi may tinayong 70 elders nun eh. Yung 70 elders na to, ang nakapunta lang sa tabernacle ay 68. Si Eldad at si Medad ay naiwan sa kanilang tent, sa kanilang tolda, dalawa sa mga elders na nandun. Ngayon, hindi ko alam kung tama yung term ko, pero nag-speaking in tongue yung 68. Ngayon, dahil ito lang kasama ni Moses Tabernacle, si Joshua ay nandoon din, hindi naman siya kasama sa 70 elders. Merong isang bata na nakarinig doon sa dalawang naiwang elders sa tolda na nag-speaking in tongue din. Dahil hindi sila sumama doon sa parang meeting, sinabi ng bata kay Joshua na yung dalawa po naging speaking in tongue din. So pumunta si Joshua at napatunayan niyan, ginagawa nga ng dalawa. Pero hindi sila involved doon sa meeting. At ang ginawa ni Josue, sinumbong niya to kay Moses. Ang sabi niya, hindi niyo ba sasawayin yung dalawa na yun? Ang sabi ni Moses, bakit? Ako lang ba ang
ang karapat-dapat na gumawa nito? Hindi ka ba natutuwa na naisasalin yung Espiritu ng Diyos maging sa kanila? That's rebuke. Pagsawa yun. At kayo man ho, hindi namin sasarilinin kung ano man yung natututunan namin sa leadership. Kaya nga ho, nag-aaya kami tuwing first Saturday of the month para matutunan nyo rin. So that we may all be a leader in our own rights. Not by position, not by our title, pero ng ating capabilities and capacity. Masaya ho kapag maraming natututo, masaya pag maraming lumalakas. Amen po ba? Ang sarap nung maraming, kailan kaya darating dito yung pagkakataon na pag naghanap tayo ng deacon, here am I, send me. Sino kaya magsasabi nun? Kasi the last time we did it, ang hirap. Ang hirap humanap ng leader. Pero sana may dumating yung pagkakataon na pag may nagtaas ng kamay, baka mahiya pa kayo sa sarili nyo. Nauna ako dun ah. Dekada na ako sa church pero nauna pang nagtaas ng kamay yung tao na yun. Pero praise God for his life kung siya man yun. Hindi naman sa longevity yan eh. Hindi naman kung gaano katagal sa church. Kung ano sinasabi ng Espiritu sa puso mo, kung kinakailangan mag-lead, kung kinakailangan mag-disciple, do it. Sumasali ng Espiritu ng Diyos kahit kanino kung ito'y nararapat. At ulitin ko, trabaho ng mga leaders ang mag-correct and mag-rebuke. Next. Rebuke over his judgment. Hindi ko pala nailagay. Okay. Naisulat na. Tandaan niyo po, ang judgment ay isa lang ang E. Madalas tayong nagkakamali dyan. Okay, judgment. Next. On spiritual matters. Binasa to ni Pastor last time. At nung binasa to ni Pastor last time, namangha ako. Ang sabi ho dyan sa Exodus 33, 9-12, si Moses lang ang kinakausap ng Diyos, tanging siya lang ng harapan. At talagang boses na naririnig. Umaalis na si Moses sa tabernacle, pero si Josue ay naiiwan pa rin. Tandaan niyo yung verse na yon? Nung binasa ni Pastor last time, si Josue ay naiiwan pa. Ang sabi ho dyan, Joshua showed love and dedication to the Lord, just like Moses. Minana yun. Minana ni Josue yun. Kaya naman karapat dapat talaga siyang maging leader. Joshua showed love and dedication to the Lord just like Moses. Nung ito binabasa ko po, ang sabi doon, umalis na si Moses sa tabernacle pero si Josue ay naiwan pa. Ang naalala ko ho dito ay mga basketball player sa practice. Kapag ang isang basketball player ay gusto talagang matuto sa kanyang craft, pagalingin pa, siya ang nauunang dumarating at siya rin ang huling umaalis. Si Josue, siya ho ang huling umaalis. Because he wants to enjoy the presence of God. Sa church ho natin, gasgas na. Pero maganda yung punto ni Elder Dan. Nung kami ho'y dumalaw doon sa isang kapatiran na yun, ang sabi niya, pag maaga kang umaalis sa church, ikaw yung tipo ng taong wala ka kasing kinakausap sa church. Walang kumakausap sa'yo, wala ka kasing kinakausap. Pero kung ikaw ay naiiwan, alam mo, gusto mong kumausap ng ibang tao, gusto mong maka-impluwensya ng ibang tao. Hindi ko alam kung bakit kayo nag-uunahan sa labas, pero alam ko, gas-gas na to. Pero one time, make time for fellowship. Make time to mingle among your other church members. Hindi lang house church mo ang kakilala mo. Makimingle ka sa iba. Huwag kayong magmadaling umuwi. Tatapusin ko to ng 10:12. Anong oras na po? 10:30 na ba? Lumagpas na pala ako ng 1 minuto. Okay. Roman numeral number 2, the needs of emerging leaders. Ano ba yung mga kailangan ng mga tinatayo nating leaders o yung mga tinetrain nating leaders? Una, sa kanila muna. Kailangan manggaling sa inyo. Hindi mentors cannot give mentee everything. Hindi kayang ibigay ng mga leaders ang lahat. Kakaway ng right attitude or the will to learn and to obey. Hindi ho kaya ibigay lahat. Ang kailangan ho niya nila ay yung conviction, courage, and obedience. Sa kanila lang manggagaling yun. Sa inyo lang magmumula yun. Ang sabi ho, dapat sa inyo manggaling ang conviction to follow God, courage to fight for His beliefs, and willingness to obey both God and mentor. Bago ho ako magpatuloy, alam naman ho natin na meron lang limitasyon ang maibibigay ng mga leaders sa kanilang mga disciples. Limitado lang. Ang iba, kailangan pick upin na ng mga mentee o ng mga disciples
sila mismo ang kailangan kumilos. Yung right attitude, will to learn and obey, na meron si Josue. Ngayon, yung conviction to obey God, sa inyo dapat manggaling yun. Bitawan ng lahat, bitawan ng mga hindi karapat-dapat sa buhay para sumunod sa Diyos. Yung courage para ipaglaban kung ano yung dapat na paniniwala natin. Kaisa ka namin dapat sa paniniwala ngayon. At yung obedience, yung willingness to obey. Kung ano sabihin ng leader mo para magtagumpay dito, gagawin mo. Di ba, kapag ikaw ay umiinom ng gamot at sinabi ng doktor na inumin mo to, kung gusto mong gumaling ka, susundin mo yun. Hindi ka pwedeng lumaktaw, hindi ka pwedeng, ay hindi, malakas naman ako eh. Hindi ko inumin yung gamot na yan. Hindi eh. Alam nila kung ano yung sinasabi nila, kaya dapat sundin mo. So that's the leader. Ang leader, sasabihin yun kasi alam nilang karapat dapat makabubuti sa iyo yun. Hindi niya pagagawa yun just for his own pleasure. Nakukuha niya ibig sabihin, mga kapatid. So hindi lahat maibibigay, kailangan manggaling sa inyo yung tatlong nakalagay doon. Courage, conviction, and obedience. Next po, ano pa ang kailangan ng emergent leaders? Manggagaling naman to sa mentors. At ito yung tinatawag nating equipping o ba tagang equipping? Equipping. Pagpapalago pa, pagpapalakas pa, para dumalisay ka pa, gumaling ka pa, pagpapagaling pa. Okay, nakita nyo po dyan sa inyong handouts yung acronym? Nakalagay po ba? Ano ho yung nakalagay na acronym? Parent. Ang pinag-uusapan natin, ang pag-reproduce ng leaders ay parenting process, pagiging magulang. So simulan natin sa letter P. It's called purpose. Sabi ho dyan, purpose. Be strategic. Pag sinabi yung be strategic, planuhin mo. Planuhin mo yung pagdalaw mo, pakikipag-usap mo. Ang sabi ho dyan, don't simply spend time. Make interactions an investment. Yung para bang pag nag-iipon ka, alam mo, pag bawat dalaw mo, may naipupundar ka sa tao na yun. Hindi, kasi ganito sabi ko nga ang pinakamahirap ibigay ng isang accountability group leader, deacon, sa kanyang mga pinupuntahan ay oras. Ang hirap maglaan ng oras. Ngayon, kapag naglagay ka ng oras, minsan ang bigat ng katawan mo nung in-schedule mo yun. Pero once na nandun ka na, dapat ho maging investment na yun. Magkaroon ng purpose yung pagpunta mo. Mag-iipon ka dun. Meron kang nailalagay dun sa tao na yun na pagbabago sa kanyang buhay kahit unti-unti lamang. Nakukuha niyo po ba ibig sabihin ko? Sabi ho dito sa aking note, visit them based on vision and charge with purpose. Huwag ka lang basta pumunta. Ulitin ko huwag ka lang basta dumalaw. Na para sabihin natin na, Deacon, nakapunta na po ako doon. Pag tinanong ka, ano nangyari? Matumal po. Ayaw akong sisiputin. Ayaw akong kausapin. Bawat tanong ko, isang sagot. Isang tanong, isang sagot. Baka kasi nakikita sa sarili mo, wala ka rin kagusto-gustong pumunta sa kanya. Baka obligado ka lang. Sabi ko nga, make it an investment. Be strategic sa inyong pagpunta. Makita niya yung emotional investment mo sa tao na yon. That's letter P. Next, A is for assessment. Ang sabi ho dito sa aking note, if you will not give them, who would? Who would give them assessment? Ikaw, sa iyong dinidisciple, sa iyong pinupuntahan, give honest feedback. Sabihin mo yung totoo. Huwag kang masyadong palabok. When I mean palabok, huwag nang paligoy-ligoy. Huwag mo rin namang i-sugarcoat o pagandahin yung sinasabi mo para lang utuin siya. Sabihin mo kung ano yung napapansin mo. Nung nakaraang dumalaw ako sa iyo, medyo tahimik ka, baka naman ngayon pwedeng mag-usap tayo, mag-open up ka. Sabihin mo kung ano yung kailangan mo sabihin. Huwag niyong gawing uto-uto yung usapan ninyo. Nakukuha niyo ibig ko sabihin. Hindi yan bata. Bata lang sa pananampalataya pero hindi bata ang isip niyan. Lalo na kung gusto niyong gawing leader. Kasi yun din ang gagawin niya kapag siya naman dumadalaw sa iba. Letter R, relationship. Kasama ho sa binibigay ng mentor sa equipping stage ang relationship. Ano ho ibig sabihin dyan? Bago ho tayo pumunta dyan, relationship will be your connection during the mentoring process.
Ang sabi ko sa aking kinuha ng note, it is the glue na magbibigay sa inyo ng koneksyon para manatili kayong dikit. When I say dikit, hindi ho pwedeng maramdaman niya na pag hindi kayo magkasama, wala siyang maramdaman sa iyo. Kailangan ho, kahit sa chat, kahit through prayers, meron ho kayong koneksyon sa pamamagitan ng relasyon. At ang sabi ho dyan, kapag ang relasyon ay dumarating sa ganito, dapat the more solid relationships needs to be. The greater the challenges. Dapat to mas lalo kayong tumitindi. Kapag ang iyong dinidisciple ay lumalamig, dapat to mas lalong tumitibay ang relasyon nyo. Kapag ang disciple nyo ay dumadaan sa problema, may kinakaroon ng pagsubok, dapat mas lalo kang nandoon para sa kanya nang maramdaman niya yung sinatawag nating emotional investment. Yung mga sacrifices mo. Halimbawa, gamitin ko lang halimbawa nung sa pagsubok na hinarap ng Mang Tita Edna. Hindi maikakaila na marami ang nagparamdam sa kanila ng pagmamahal noong time na yun. Hindi ko narinig sa Tita Edna nung siya'y tumayo na siya'y malungkot. Ang lagi niya sinasabi, salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat. Bakit? Kasi nga, may nagbigay ng oras, may nagpakita ng sacrifices and time para sa kanila noong oras na yun. At mararamdaman yun dahil meron tayong relasyon. At habang dumadaan sa pagsubok, dapat mas lalo tayong tumitibay. Nakukuha niyo po ba? Alam ko sa mga accountability groups dito, marami dito bago pa lang. Mga noon lang nagkakakilala. Pero make haste. Bilisan nyo po. Hindi lahat ng oras ay nasa inyo. Kailangan may nade-develop kayo. Kasi bago matapos ang taon, bago matapos ang second quarter, dapat to may target na kayong prospect. At kayo-kayo lang din ang magtutulungan para dun. At para masabi nyong kaya nyo yun, kailangan matibay ho ang relasyon ninyo. The greater the challenges, the more solid the relationship has to be. Letter E. Sabi ko kanina, kailangan ng bawat isa ng encouragement. Sabi ko sa aking notes, tiyak na magkakaroon ng failure at makakagawa ng mali ang tinuturuan ninyo. Mangyayari yon. It's an absolute na mangyayari yon na magkakaroon ng pagkakamali. Pero kailangan ng encouragement because it is the positive words that the only thing of value na maririnig nila. Kung hindi mo ibibigay ito at puro pangangaral na sasabihin mo sa kanilang pagkakamali, baka hindi na magtuloy yan. Kahit nagbibigay ka ng honest feedback, pero dapat kasabay nun, nagbibigay ka ng encouragement. Yung encouragement mo ang pinakamahalagang maririnig nila as their mentor. Minsan si Pastor nagtatanong sa amin, nasabihin, kumusta ba kay topic ko? Minsan sinasabi ko talaga totoo. Masyado kang nadala ng unang part, sa huli nagmadali ka. Minsan, na-focus ka masyado sa kwento. Pero maganda yung dulo mo, maganda yung summary mo, nakuha mo lahat sa conclusion. Nagbibigayan kami ng 4. At ganoon din ho ang gagawin dapat ng mga leaders sa kanilang mini-mentee o sa kanilang mga disciples. Give honest feedback, pero sasaluhin nyo ng encouragement. Kasi that's the only positive words and the only thing of value na maririnig nila para magpatuloy sila. Pero take note, walang utuan. Ha? Walang utuan. Yun po sabihin ko. Next, navigation, ang letter N. Pag sinabi hong navigate, ito ay talks about maps or mga roads, ganyan. So pag sinabing navigate, ang sabi ho dyan, less experience means less experience means more help in learning to make good leadership decision. Kasi ho, sa isang bagong leader, marami ho siyang kakaharaping problema na nulang niya makakaharap, na naharap na nung nagtuturo. So sabihin, huwag kang dadaan dito kasi pag dumaan ka dyan, matitisod ka. So iwasan mo yan, tumalong ka dyan. Ganun sa navigation eh. Sa ating paglilid, meron tayong mga natutunan na itong tao na to, pag kinausap mo, huwag mahaba ang tanong, huwag English ang tanong, tuturuan mo siya sa mga bagay na ganun. So, yung less experience, ang kailangan nun ay more help dun sa experience na leader. So, ulitin ko, kailangan ng mentor talaga, o kailangan ng mentee ng equipping mula sa kanyang mentor. At ito po yung pinakakailangan niya, pag-guide, para marating niya yung narating mo na. Kaya nga ho, ito, sample. Si Deacon Lexi ay bagong leader. Karaniwan ang kanyang ginagawa at ina-apply sa kanyang bagong house church ay galing sa
pamumuno o sa sistema ni Deacon Eric. Magtataka ba kayo kung bakit? Siyempre, doon siya galing eh. So, ganun ho yung sinasali ng tinatawag natin succession. Alam niya kung ano yung dapat niyang gawin dahil natutunan niya doon sa nag-mentor sa kanya. O halimbawa, pag nagpaawit dito, halimbawa ang isang song leader, ang more likely na ginagaya nun ay si Deacon Alan. Why? Kasi yun ang nagtuturo sa kanila. Hindi ho idolizing yun eh. Ang ginagawa nun, natututo sila from their leaders. At ganun ho dapat yung maging makita natin sa ating mga minementor. Kung ano yung ginagawa natin, ginagawa din nila. Di ba? Kagaya ng bata, ano yung kasabihan dahil sa Nestle? Ang ginagawa ng matanda ay ang ginagawa ng batang mali kapag ginagawa ng matanda ay nagiging tama. So, kaya nga ho, nagbibigay tayo ng magandang example. At example na yon ay dahil sa ating more experience na ibibigay natin sa mga less experience na mga mentee. Okay? Navigation. And lastly, letter T is for tools. Siyempre, alam natin, Bible ang pinakaunang tool natin. Pero hindi lahat maibibigay ng Bible per se. So, ang kailangan natin dyan is experienced people can provide skills and resources to the trainee. Okay. Saan ba magaling to? Doon mo siya gamitin. Ano ba ang kakayahan nito? Ano ba ang experience nito? Doon mo siya dalhin. Huwag mo siyang dadalhin sa isang bagay na hindi naman siya karapat-dapat. Parang ganito, gagamitin ba ni Deacon Alan ang Tita Ani para magpaawit? Hindi. Bakit? Kasi hindi yun ang kanyang gift. Saan mo ilalagay ang Tita Ani? Sa prayer. Sa evangelism, kasi doon siya magaling eh. Hindi mo i-equip ang isang tao sa isang bagay na hindi siya karapat-dapat. Failure talaga mangyayari doon. Ngayon, sa pagpili ng leaders, unahin nyo munang tingnan kung karapat-dapat siya. Ulitin ko ha, not all of us are born leaders. Pero we can influence. Pero tingnan nyo ho kung sino yung may kakayanang magpasunod at gumawa ng ginagawa ninyo. Yun ang piliin nyo. Ngayon, may nakaset na kayong accountability leaders, di ba? I-equip nyo yan para makuha yung gusto nyong sistema. Si Tim Cone, na coach ng Hinebra, at ang karaniwang sumasama sa national team ng basketball ay mga taga-Hinebra. Bakit? Kasi na-adapt na ng mga tao na yung sistema niya. Nakukuha niyo ibig sabihin. Ganon din po kayo. Kung ano yung sistema pinapairal nyo as a leader, ipa-adapt nyo sa kanila. Para alam din nila kung anong gagawin nila at pamamana nila sa mga susunod sa kanila. Yung tools na ginamit nyo, paggamit nyo rin sa kanila para matutunan nila. Nakukuha niyo po ibig sabihin. Okay, next. From God is vision. Masabi ho dyan, sa vision, pray to God na magkaroon din ng vision ang mentee o disciple mo para magkaroon ng kabuluhan ang leadership niya. Okay, ang church natin may vision. Ang house church nyo, malamang may vision through your leaders. Pero, ito ho ang sinasabi ng ating lesson tungkol sa vision. Vision cannot be borrowed. Hindi pwedeng ang vision mo nung ikaw ay leader ay magiging vision din niya pag naging leader siya. Dapat may sarili siyang vision. Ano ang gagawin niya sa kanyang bagong grupo? Ano ang gagawin niya sa kanyang grupong accountability? Dapat may sarili-sarili. Ano ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng vision? Ipanalangin mo sa Diyos, Lord, ano po ba ang nais mong gawin sa mga hawak kong ito? Yung isa pasaway, yung isa ang hirap kausapin. Yung isa pala absent, yung isa hindi nagsisin sa message ko. Ano po ba ang gusto mong gawin? Ba't ito ang mga pinahawak mo sa akin? Ipanalangin ni Kristo sa Garden of Gethsemane. Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Sa mga taong ito. Hindi nyo nakuha yung joke, ano? Okay. Pero sa'yo binigay eh. Pagtiyagaan mo. Kahit mahirap, gumawa ka ng time. Ipakita mo na nagsasacrifice ka. By that time, ma-realize nila, totoo pala yung leader namin. Kahit mahirap, kahit pasaway ako, binibigyan ako ng pagkakataon para magkita kami. Gumagawa talaga siya ng paraan. Pero kung ikaw ay nasa comfort zone mo lang, at sasabihin mo, hindi pwede si ganito, hindi ako pupunta, hindi ko pupuntahan. Hindi tayo matutuloy, wala si ganito. Kulang tayo ng isa. Okay, next time, next week. O next week, hindi ulit pwede. Wala na naman si ganito. O next week tayo. Kung ganyan lagi ang gagawin ng leader, wala kayong pupuntahan. Walang patutunguhan ng pag-accountability nyo. Pero kung makikita nyo,
ang makikita ng inyong dinidisciple na seryoso kayo, paglalaanan nyo ng oras talaga, sila magbabago at babaguhin sila ng Lord para sa inyo. You should have vision. Ipanalangin mo sa Diyos. Ang problema kasi sa atin, dahil ibinigay sa iyo yan, ba't sa akin na ibigay ito? Sige, may ma-report lang. Sige, may magawa lang. Pero ni isang meeting, wala pa kayong ginagawa. Sabihin, kulang si ganito, kulang sa ganyan. Minsan ang mga dahilan, napakadaling i-fabricate. Napakadaling gawa ng paraan ng pagdadahilan. Pero pag susumikapan nyo lang, kahit sa simpleng paraan nyo, kung ipinapanalangin nyo lang talaga yan, naniniwala ako, gagawa ang Lord ng paraan sa inyo para magkita-kita kayo eh. Halimbawa, yung first Sunday, nagmi-meeting kaming mga leaders noon, accountability week yon. I doubt na merong mga gumagawa talaga ng accountability week. Iilan lang. Yung iba nagsiswimming, yung iba kung saan-saan nagpupunta. Parang ginagawang time yung ganoong mga libreng panahon para gawin yung mga bagay para sa kanilang sarili. Na ang dapat na ginagawa ay dinadalaw yung kanilang accountability group. Wala akong makitang intention. Hindi sadya ang mga ginagawang pagtatrabaho dito sa church. Pasensya na po. Huwag kayong magagalit. But I'm speaking of you as a leader. Humahanap tayo ng dahilan na dumami ang mga nagmamature at nag-grow sa church. Pero yung time na binibigay sa atin ng Lord ay nauubos kapag hindi nyo ginagampanan yung mga dapat nyong gawin. We are doing our job here, preaching the word. We are doing our job, visiting people. Pero kung hindi nyo gagawin yung part nyo sa accountability group nyo, we're just wasting our time. You're just wasting precious time not visiting or not discipling your people. Hello, church, tinatamaan ka ba? Dapat lang. Kasi kung hindi ka intentional, walang mangyayari sa pinag-uusapan natin. Ang hirap pong i-pick up ng leadership per se ng mundo. Leadership ng mundo ha. Oo, capable ka, may capacity ka to lead. Pero pag pinag-uusapan ng biblical leadership, may pinag-uusapan na diyang prayer at pagbababad sa salita ng Diyos. At kapag wala ka nun, leadership pang mundo lang sinasalin mo. At kapag sinasalin mo yung ganun, umasa ka, kamunduhan din ang bibigay mo doon sa tinuturoan mo mag-lead balang araw. O kung magli-lead pa yan, balang araw. Pero kung inaalagaan mo ng panalangin yan, inaalagaan mo ng salita ng Diyos, yung grupo mo, huwag kang magtaka kung kayong tatlo ay mag-lead at makakuha ng prospect in the future. Kasi pinapadalangin nyo eh. Ang problema kasi sa atin talaga parang nasabing accountability leader sa title. Pero pagdating sa pagkilos, hindi mo makita. Why? Napapansin ko po eh. Kasi dapat sa inyong mga accountability group, may nakikita mo sumisibol na eh. May nakikita mong kumikilos na eh. Para bang, bihira ko itong makita dati, pero ngayon, eto na, umaattend ng lagi. Why? Because of his accountability leader. Hindi lang sa deacon yun. Ang hinahanap ko hubaw eh, para bang, mas sigit pa sa nakikita ko ngayon. May nag-worship tayo kanina, yes, mabagal ang kantang pinili. Prepare the way. Kung kayo ay nasa likod, sasabihin ko sa inyo, para kayong mga tuod na pumapalakpak lang. Totoo yun. Ngumingiti si Roxanne sa dulo. Nakikita niya rin eh. Gumaganon lang kayo lahat. I mean lahat. Wala exception. Why? Hindi dahil maabagal yung kanta. Baka wala tayong relasyon talaga sa Diyos. Nakukuha niyo, ibig sabihin, alam ko, sumahaba yung point ko rito. Pero ang hinahanap ko kasi ay parang dapat nag-evolve na tayo. Kumbaga sa stage ng ginagawa nating pag-accountability group, dapat nasa stage 2 ka na, stage 3 ka na. Hello, church. Ang problema kasi parang hindi tayo makapaglaan talaga ng time, no? Kulang na kulang yung time. Yung para bang bumisita ka kahit one day, kung hindi pwede yung isa, hindi focus mo doon muna sa isa. Saka ka pumunta sa isa. Hindi naman tayo 24/7 nagtatrabaho, hindi naman tayo 24/7 natutulog eh. Nung bumisita po kami ni Elder Dan, doon sa sinasabi ko nung Biyernes, tanungin nyo kung anong oras kami nagpunta. 8:00 ng gabi. But we made time. Meron ho ako, nung dinalaw ko si Andy sa si May, nung unang pagbisita ko bilang elder, kung di ako nagkakamali, 9 ng gabi, tayo nagsimula nun eh. Ganun ho ang hinahanap ko. Hindi ko sasabing gabi ha. Pero yung, halimbawa,
3 ng hapon, kahit oras ng siesta mo yun, pupunta ka. Kung doon mo nakikita ng libre yung taong pupuntahan mo. Ang leadership po ay intentional. Uulitin ko ha, hindi ka mapagtatayo ng leader kung wala kang successor. Kaya kung ikaw ay accountability leader, house church deacon, dapat may tinetrain ka. At dapat tinetrain mo, may vision. Kung ano yung nakuha mo, papasa mo sa kanya, pero on a different scale na ang makukuha niya. Hello church, from God. And then lastly, ano ang kailangan ng emerging leader? San? Suyo? Ayaw? From the people. Buy-in. Pag sinabing buy-in, ang tao sumusunod sa'yo. Pag ikaw ay nag-leader, ang tao sumusunod sa'yo. Ang sabi ho dyan, publicly invest your authority when they are ready for the responsibility. Kapag handa na yung isang tao, ipakilala mo. That's what the church do. At alam natin, handa na yun. Hindi man 100% na handa, pero tiyak, meron ka nang na-invest sa kanya para masabi mong pwede na siya. Okay? Yung po ang ginawa ni Moses kay Joshua. He publicly he presented Joshua for the Israelites. Roman numeral number 3. The steps in the process of reproducing leaders. Steps na tayo. Mga deacons, mga accountability group, give me your ears. Sabi dyan, una, modeling. Eric, matuto ka ng gumanyang-ganyan. Helian, matuto ka na rin. Mag-model. Sa pamagitan ng process where the mentor does. He do the action. And the work and the mentee watches. That's modeling. Pinapakita mo sa kanya, ganito ang dapat gawin. Ganito ang dapat gawin. Ganire, ganun ang dapat gawin. Modeling. Sa pagpapacilitate na pinagagawa namin sa mga deacons, yun din ang gagawin ninyo. Tingnan nyo kung paano sila humugot ng tanong. Kay Deacon Eric nga, medyo komplikado pa eh. Meron pa siyang sapin eh. Pero yung pagpapacilitate itself, matutunan nyo po. Ang sabi namin sa mga deacons, huwag nyong ituturo yung itinuro ng narinig ninyo. Ang gawin nila, gumawa sila ng mga tanong na magpapalalim pa nung sinasabi namin. At yun ang ipapacilitate sa house church. At yun ang kailangan yung matutunan, mga accountability leaders. The mentor does the work and the mentee watches. That's modeling. Next, mentoring. Ito yung pinagsasabi ko kanina pa. Ang ginagawa naman dito, the mentee is tag along with and allows them to be part of the task. Ang sabi ho dyan, kailangan matutunang sagutin ng deacon o ng leader ang why, how, and when habang ginagawa yung mentoring na to sa kanyang masagot yung mga tanong na why, how, and when. Bakit kailangan gawin to? Paano ba ginagawa ito? Kailan ba dapat gawin ito? Yun ang kailangan masagot. At ang sabi sa note, maraming komunikasyon ang umiikot habang nagme-mentoring. Kasi kahit papano, involved na si mentee sa kanyang mga ginagawa, nakasama ng mentor. Pwedeng halimbawa, ang final word ay laging sa deacon nang gagaling. Pero pwedeng magbigay ng opinion o ng parting words din ang tinuturuan para maging part siya ng flow. Nakukuha niya ibig sabihin, kailangan involved siya pagdating sa mentoring. Pangatlong M, monitoring. Pag sinabi hong monitoring, take some risk. Take some risk. Kasi ano na ginagawa sa monitoring? The mentee takes over performing the task and the mentor alongside, kasama ang mentor ha, pero hindi na siya gumagawa. Ang ginagawa lang ng mentor, making sure things go well and taking over kapag hindi maganda yung takbo. Medyo babat-in na si mentor. Pero dito, ang kumikilos na ay si mentee o si disciple na. Maaring nagtuturo na, nagpapacilitate na. Pero pag medyo naliligaw, deacons, maging aware po kayo. Mag-butt-in kayo. Nagbibigay ng honest feedback ang mentor, nagbibigay ng makabuluhang mga panalita habang ginagawa ng mentee yung kanyang ginagawa. Kumbaga sa
tinuturuan kitang mag-welding, o ngayon ikaw na. Pag nagkakamali ka ng tinutumbok ng mga bakal, ituturo ko sa'yo, ay hindi dyan. Itataas mo yung kamay, ililipat mo yung kamay. Ganun na pagdating sa monitoring. Ang kumikilos na dito, yung mentee. Okay, next, letter M. Motivating. Parang encouragement po. Pakitapik nga yung katabi nyo. Gising pa po ba kayo? Tulog na. Motivating. The mentee is doing the task alone. Siya na lang mag-isa. While the mentor is doing continuous feedback. Pero hindi ito sabay. Pag nagawa na niya, pag kayong dalawa na lang nag-uusap, doon mo ibibigay ang feedback. Through motivation. Motivating. Okay. Encourage them to make improvements. It is important for the mentor to stay up the mentee until success is realized. So sabihin, hindi mo siya pababayaang mag-isa hanggat tingin mo hindi pa karapat-dapat pag-isahin. Kaya nga si Deacon Lexi, alam ko, nagturo na ng ilang beses yon sa house church nila, Deacon Eric, bago siya nahiwalay. O nakapag-facilitate na, bago siya nahiwalay. Diyan si Deacon Lexi. Ayun pala. Dito na kita bro, nakapula ka kasi. Okay. Nagising ba kayo? Pangkukutsa sa tao yun, natawa kayo. Okay, lastly, multiplying. Ito, no more explanations needed. Pag sinabing multiplying, the last step where the mentee becomes the mentor. Magtuturo na siya. Steps in producing leaders, modeling, mentoring, monitoring, motivating, and ang huli, multiplying. Pag pumapasok na pong ganyan ng mga bata, sabihin ho, kailangan ko nang mag-end. Pero last, Roman numeral, becomes the mentor. Okay, di ko pala naidugtong. The mentoring example of Jesus. Number 1, instruction. Sa Matthew 5:1 and 2, ang sabi ho dito, nagturo si Jesus doon sa Sermon of the Mount. Pero mas magbibigay ho akong example kung saan ay talagang itinuro ni Jesus sa mga alagad niya sa pamamagitan ng instruction. Ito ho yun. Sabi diyan, Jesus takes the time to instruct His disciple long after the crowd were gone. Ito ho yung isang example. Sa Matthew 13, verses 18 to 23 at hanggang 36 to 37, 43, sa 36 to 43, ito ho yung tungkol doon sa talinhaga ng mga hasik. Di ba ho, naghasik ang mga hasik sa batuhan, sa damuhan, sa batuhan lupa, at sa dawagan. Ngayon, hindi ba ho wala namang paliwanag doon sa unang kwento yun eh. Kailan ho pinaliwanag ni Jesus yung yung pinaka-meaning nun? Doon sa verses 36 to 43. Ang sabi ho doon, itinuro ni Jesus ang kahulugan ng talatang iyon, ng talinhagang iyon. Jesus takes the time to instruct His disciple long after the crowd were gone. Parang si Josue, naiiwan siya sa tabernakulo para i-enjoy yung presence ng Lord. Mga deacons, may mga time na hindi nyo lang kikitain ng inyong accountability o core leaders when the time permits. Minsan, kailangan mag-sacrifice kayo para magbigay kayo ng instruction pa ng kayong dalawa lang. Ng solo nyong dalawa. Relationship, encouragement ang nabibuild doon, tapos nagbibigay kayo ng further instruction for them. Nagme-mentor pa kayo. Pangalawang ginagawa ni Jesus, demonstration. John 13:14-15, ang kwento po niyan ay tungkol sa paghuhugas ng paa ng mga alagad. Ano sabi ni Jesus? Ginagawa ko ito para gawin nyo rin sa iba nyong kasama. So He's modeling. Ang sabi ho dyan, Jesus knew that the disciples would learn faster if He showed them and not just taught them. Ang salita po, action speaks louder than words. Hindi ho ng yes, ng words. Action speaks louder than words. Hindi ho basta pagtuturo lang, walang nai-imply yun. Mas marami hong natututunan kapag nakikita. Halimbawa, meron kayong bagong biling gamit sa bahay. Anong ginagawa nyo? Sa manual o sa YouTube kayo tumitingin? YouTube, kasi nakikita nyo kung paano ginagawa eh. Diba?
kung paano mismo. Sa manual kasi, step by step, pero still yung pictures. Pero sa YouTube, nakikita nyo kung paano ginagawa. Pagkaroon ng trouble sa computer, ano ang gagawin? YouTube. Kahit mga Indiano yung nagsasalita. Di ba? So, mas madaling tandaan kapag nakikita yung action through demonstration. Provide experience. Mark 6:7. Ano ang pinagawa ni Jesus? Sinugo niya yung 12 dito into pairs, in twos. Dala-dalawa sila. Sabi diyan, Jesus gave His followers an opportunity to practice what He had taught them. Hayaan nyo silang i-apply kung ano natutunan nila. Kung napanood nyo yung pelikulang Karate Kid, di ba naikwento ko na yun dati? Isabit mo yung jacket mo. Paulit-ulit na ganun. Paulit-ulit sinasabit yung jacket. Punasan mo yung sahig. Pag ganun. Punasan mo yung dingding. Pag ganun. Yung palang lahat ng yun ay may kinalaman. Pag ikaw ay susuntukin, pag ganyan. Kapag ikaw ay sisipain, pag ganyan. Lahat na ibig sabihin, yung pagpipintura, pati ganun. May ibig sabihin kung paano yung martial arts na yun. So, hayaan nyo silang i-apply yung natutunan o yung tinuro nyo sa kanila. Take risk. Hayaan nyo sila. At kung magkamali man, matututo sila sa kanilang pagkakamali. Provide experience. Pang-apat, assessment. Ito yung isang ginawa ni Jesus. Luke 10:17-20. Ang storya po nito, ito yung bumalik yung 72 na ibang alagad ni Jesus na nagsaway sila ng demonyo, nagpagaling sila ng may sakit. Ito na yung nag-report yung mga tao na yon. Ano assessment ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, nakita kong nalaglag si Satanas mula sa langit. Ganun, kamighty yung ginawa ng 72. At ang sabi, maggalak kayo, hindi dahil sa ginawa ninyo, kundi dahil nasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. He give assessment. At tingnan nyo ang sinabi ni Jesus doon na reward ay hindi, dahil dyan, may kapangyarihan kayo. Dahil dyan, magiging magaling kayo. Ang sinabi ni Jesus na reward doon, nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Kapag kayo ay nagbibigay ng encouragement, tumingin kayo sa dulo. Huwag niyong tingnan yung present. Oo, masaya na may nagtagumpay sa inyong mga disciples, pero lagi niyong tingnan yung makukuha nila sa dulo, which is, they are growing in Christ. They are growing in Christ. When Jesus entrusted them with ministries, He knew that they would need accountability. Habang ikaw kasi ay nagbibigay ng assessment, tumataas ang kanilang moral. Dumadami din ang kanilang kayang responsibility. At the same time, nagiging accountable sila sa kanilang mga performances. Final words. Patience is a very important characteristic when it comes to reproducing leaders. Sabi ko nga, matagal na proseso to. Every mentor should have the perspective that growth and maturity takes time. Tandaan niyo po ito Hindi lahat mahaba ang pasensya. Pero kung tinawag ka ng Lord na maging leader, you must have patience to reproduce leaders. God gives the growth, so all glory must belong to Him. Ang sabi sa unang Korinto 6, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang nagpalago ay si Jesucristo. So all glory must belong to Him. Maaaring napapagod ka, hindi nagbubunga ginagawa mo ngayon, but take time. It takes time. Patience. Kapag binigay ng Lord ang pagpapalago, ikaw din ang makikinabang nun. Tandaan mo marami dito ang mga nag-disciple na naunahan pa sila nung kanilang dinisciple na lumago o naging leader. Ang lagi kong example dyan ay si Bel saka si Andy. Si Bel ang nagpunta kay Andy noon, hinayuhan si May saka si Andy. Hindi man naging deacon si Bel, pero naging deacon si Andy. At ngayon, gamit si Andy sa ministry dito. Gusto niyo ba ng mga ganong pangyari? Hindi man kayo yung matanyag, hindi man kayo kayo man ang nagpagal, pero kung iba naman ang naging realization sa kanila ng Lord, basta nagagamit yung pinahayuhan sa inyo, matutuwa na kayo. Magagalak na kayo. Next. Not everyone, take note, not everyone na mag-i-investan mo ng time ay magiging leader. Maaaring dumating yung panahon na dami mong pagod, dami mong hirap, pero hindi pala sila yung pinagkaloob, hindi pala sila yung kagustuhan ng Lord para ma-produce, para ma-leader. Pero sabi diyan, keep on going. Keep on going. Kung hindi diyan, lumipat ka sa iba.
Keep on going. One day, God will bless you with a Joshua na meron din katulad na puso ni Joshua. Na merong isang Timothy na magpapatuloy ng trabaho, na may isang Eliseo na magpapatuloy ng trabaho mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon successful ka. Tandaan mo yan, ha? Babagsak ka rin. Pero keep on going. Sa mga unang panahon, may setback. Masasaktan ka. Parang lalo ako nagpapakahirap, lalo pa akong hindi nagtatagumpay. But keep on going. One day, God will bless you in your prayers. God intends the slow process for joy. Uy, tandaan niyo po Sabi ko nga, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya ang mangyayari. Makakaranas kayo ng heartaches. Makakaranas kayo ng problema sa ginagawa niyong pagdidisciple. Pero, naka-highlight po, it's not on church striving and bearing obvious fruit situation ang dapat nyo lang ikagalak. Dapat ang focus mo sa Diyos lamang, kay Kristo na ating Panginoon. Kasi, pag doon ka nakatingin, kahit anong setback ang mangyari sa'yo, magpapatuloy ka. That brings me to the topic na tinuro ni Elder Dan nung second Sunday about kay Habakuk. Kapag ang relasyon mo sa Diyos ay matibay, kahit anong pagsubok, problema ang dumating sa buhay mo, hindi ka lalayo sa Panginoon. Kahit nahihirapan ka sa house church na meron ka, kahit nahihirapan ka sa accountability group na meron ka, God intends the slow process for joy. Huwag kang tumingin na kaya ka lang magiging masaya kapag buo ang house church mo, na kapag umaattend si ganito, huwag ka lang dun tumingin. Kasi kapag nakaranas ng problema yung house church mo, malulungkot ka ba? Pero pag sa Diyos ka nakatingin, ano man ang mangyari, magpapatuloy ka. Kapag sa Diyos ka nakatingin, hahanap ka ng paraan, gagawa ka ng paraan para magpatuloy ka. Hindi ka didiktahan ng sitwasyon.